Sa loob daw ng 6 na taong relasyon, 3 taon doon ay palaging nauuwi sa matinding awayan. Nahuhuli daw kasi nitong makakausap nating si Patrice na nagbubura ng conversation ang kanyang jowang itinago rin natin sa pangalang Roland sa pagitan ng kanyang mismong tiyahin. Tiyahin ho ni Patrice. OA man para sa tingin ng iba, pero si Patrice ramdam daw na may something si Roland at ang kanya mismong tiyahin. Ang totoo kasi niyan ay may sariling call sign pangaraw. May tawagan pa, may term of endearment ang dalawa. Ma at pa ang tawagan nila. Hindi ko alam kung mama at papa o malay ko o pakialam ko. Yan ang malalaman natin mamaya. Kung minsan pangaraw ay nahuhuli ni Patrice na sobrang daming I miss you ang natatanggap ni Roland mula sa kanyang tiyahin mismo. Ang depensa naman ni Roland, wala naman daw anumang relasyon sa kanilang dalawa ng kanyang tiyahin. Kaya naman tanungin na nga natin si Patrice. Patrice, magandang tanghali sa'yo. Patrice? Hello po. Oo, Patrice. Ano ba yan? Nababasa mo ba talaga yung mga ganyan? May ma at pa na tawagan dyan sa pagitan ng tiyahin mo at ng jowa mo? Opo, bali, nag-start po yun nung parang madalas parang nagagalit pa sa pagka nakikita ko na may conversation sila ng Ayan, sandali ha. Ilang taon na yung tiyahin mo? Ito ba yung tiyahin na medyo malayo ang edad sa atin o tiyahin na medyo malapit lang yung edad, yung bata-bata? 3 years lang po yung tinanda niya kay Ronald. Kay Roland, doon sa jowa mo. 3 years lang, dahil mas matanda sa'yo si Roland. Ilang taong ka na ba? Pwede ko bang tanungin, Patrice? 24 po. 24 at si Roland ay? 26. 26. So si tita ay 31. Si tita ba meron ng pamilya, meron ng karelasyon? Mula po. Single din po si tita. Hello? Patrice? Ayun, naputol. Naputol. Itong si Patrice. Pero sige, dyan pa lang ha. Sa bungad pa lang, meron na agad reaction si Gail Enriquez. Alam na this, pag nagbubura. Ay, nako. Hello rin muna kina Ryan Cabanban Riquerme. Ayan. At nawala. Sergio Gonzalez. Ayan na, okay na. Ayan, Patrice. Hello po. Sige. Patrice, ito bang si tita ay kapatid ni tatay mo, ni nanay mo? Sa side po ni Roland po. Ha? Tsahin niya? Yes po. Paano? Sa nanay o sa tatay? Kapatid po ng mama niya. Kapatid ng mama niya? So pamangking buo siya? Hindi pamangkin sa pinsan? Hindi pamangkin sa pinsang makalawa? Yes po, yes. Kaya okay. Super po. Hindi naman kaya sila naman ay super close lang bilang magtiyahin ni Roland at nung tiyahin niya. Kala ko kasi tiyahin mo. Yun po yung gusto kong isipin na super close lang sila. Kaso medyo iba na rin po kasi yung conversation na nababasa ko and kada itatopic ko sa kanya yung sa tita ni nagagalit po sa si Roland and yun, medyo hindi kasi okay yung mga conversation sa nung tita. Sige, ano ba yung mga pinag-uusapan nila? Hindi naman sa nakikichismis tayo ha kasi pwedeng malisyoso lang tayo mag-isip, pero ikaw, ano ba yung pinaka parang hindi mo matanggap at talagang kaduda-dudang exchange na narinig dito sa magtiyahin na ito? Madalas kasi si Roland nagde-delete sa ng conversation and kapag ganito dun sana bumibisita sa akin, bigla ko lang nakikita na may mga message yung tita niya na madalas wala na yung other conversation na I miss you, tapos nagtatanong kung nandito na naman daw ba siya sa akin. Tapos parang nagagalit pa kada pupunta dito na
bakit lagi punta ng punta, like ganun. Tapos yun nga po yung nakita ko na may tawagan pa ng ma or pa na, di ba dapat tita lang? Oh, dapat. Oo, pero hindi ba sila nagbibiruan? Kasi nga, di ba, merong expression na ma at pa. Hindi ganun ang nabasa mo. Ano yung, hindi, ano talaga yung conversation na nabasa mo ng malinaw na malinaw sa'yo na meron talagang something itong magtiyahing ito? Kunyari, magkasama tayo kagabi, ang saya-saya ko, sana maulit wala naman, muli. Wala yung naman ganun. Walang ganun. Opo. Bali, yung I miss you, hindi, wala pong final clear na sila. Pero bilang babae po kasi sa partner ko sa in 6 years, bali, iba yung treatment niya na dun sa tita na like na normal na tita. May tita rin naman po ako, may tito rin ako. Yes. Pero hindi ganun hindi talaga. Kumusta kapag syempre 6 years na kayo, no? Merong mga okasyon na nagkikita-kita kayo kasama yung tiyahin niya. Kumusta ang pagtrato niya sa inyong dalawa kapag nandun kayo sa okasyon? Pagka nagkikita po kami ng tita niya, like normal lang po, pero hindi po super close na talagang. Anong pinag-uusapan ninyo kapag nagkikita kayo? Nagmamano ka ba sa kanya o bumibeso? Kasi opo. considering Yes, hindi po. naman ganun kalayo. Po. Ano, nagbe-bless ka pa? Opo, 31 years rin. old. Okay. Ayan. Ano lang yung naaabot ng conversation ninyo? Like, kuya po yung may mga I miss you. Hindi. Itong si tita, kapag kayong dalawa ang magkaharap. Ano lang? Kumusta ka? Okay lang po. Okay na yun. Yun na yun? Yes po, kuya po. Yun lang, yung usual na kamustahan lang, kamusta yung relasyon po namin, like ganun, yung buhay-buhay. Yun lang po. Ang inaalam ko dito kasi, Patrice, baka nagiging nosy siya o inaalam talaga yung detalye ng mga pangyayari sa inyong relationship at parang nagmamarites, ganyan, parang nag-iimbestiga, okay pa ba kayo nung pamangking ko? Masaya ba siya sa'yo? Ganyan. Hindi naman ba siya ganun magtanong? Hindi naman super suspicious yung mga tanong niya. Like, tanong lang po, kamusta kayo? Oo. Yun lang. Like, kamusta lang po. Pero and kumbaga, hindi naman po nagtatagal yung conversation namin. Laging nababaling na po sa iba. Aha. Ayan. Pero sila, sa observation mo, kapag physical silang nakikita mo mag-usap, kumusta naman itong si tita ni Roland? Anong itsura nila? Pagka magkakaharap po yun, hindi ko din po kasi masabi, pero mabigat kasi yung pakiramdam ko. Pero pagka magkasama sila, like normal lang po na magtita at saka pamangkin. Yan. Hindi sila super clingy like sa mga chat na nababasa ko. Yan. Okay. Medyo mahirap pang basahin, ano? Actually, hindi naman siya mahirap basahin. Pero ang hirap din kasi, ayaw naman natin na akusahan tayo as malicious. Ayan, dito, no, sa mga pangyayari. Kasi pwede naman talaga sa magtiyahin na I miss you, ganyan. Pero kapag ganyan nga nasisita-sita na ng partner, dapat tumigil ka na. Oo, at sarili niya pang tiyahin yan. At kung totoo nga na meron silang something incestuous o yan ay taboo o pinagbabawal ho talaga yan. Bakit? Dahil sa explanasyong medikal ang alam ko masyadong malapit ang kanilang mga genes at doon nga nagkakaroon ng abnormalities kapag nagkakaroon ng mga anak. Yung mga ganyang kalalapit na mga magkakamag-anak. Diba, magkapatid, magpinsang buo, magtsahing ganyan. Katulad nung si Roland at yung tiyahin niya. Kung sakali na totoo man. Pero ikaw, sa ngayon ba, ano ang gusto mong gawin nitong si Roland para patunayan sa'yo na kung meron ba o wala na namamagitan sa kanila ng tiyahin niya? Ayun po, kung wala po talagang namamagitan sa kanila sana, huwag siya magalit pag sinatakal ko yung tita niya yung distance na sinasabi ko lalo sa mga chat na parang hindi naman iwasan. Nasubukan mo na bang kausapin yung tiyahin niya? Hindi po. Matanda po sa akin.
Hindi. Natatakot po kasi ako. Oo, nandun na tayo na mas matanda siya. Pero for peace of mind, bakit hindi mo subukang i-chat, kausapin na i-chat mo muna, pwede po ba akong pumunta dyan? Meron lang po kung ilan kasing mga tanong. Yan. Eh, dun mo malalaman, dun mo anong tawag mo rito? Dun mo mas mapumpulsuhan. Ha? Kapag ka talagang may itinatago, kung magalit man sa'yo, kumusta po ba yung ano? Kasi nakita ko may I miss you. Eh parang pangalan nyo po kasi yung nakita ko ron sa ano eh. Doon sa message na nakarating sa jowa ko eh. Pwede po ba makita yung conversation? Kung, di ba, kung magpapaalam at mahinahon ka naman na makikipag-usap sa tiyahin niya, gusto mo ba subukan yun? Pwede naman kasi yun kung wala namang itinatago. Hindi ko po sure. Pero para sa akin po kasi, kita po yun ni Roland. Ang lagi ko pong ginagawa is si Roland po yung pinakausap ko. Like, siya na sana pa sa tita. Anong sinasabi ni Roland kapag kinakausap mo siya about dyan sa pag-chat nila ng kanyang tiyahin? Ba't sa iba ba mga kamag-anak, nakikita mo, nandun lang naman yung, yung exchange nila sa chat, hindi naman binubura? Kaya po yung nagagalit pa po siya. Tapos, like, inano niya na nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Yun po. Ayan. So ngayon, pwede rin naman na hamunin mo siya na pwede ba wag mong buburahin? Gusto ko muna makita bago mo man lang burahin yung exchange ninyo ng tita mo. Di ba nakikita naman kung unsent yung message? Tama ba? Pwede po kasi remove for you po, okay? Ano? I-remove for everybody? Yung remove for you lang po. Yung bali sa conversation, sa kanya lang po yung naka-remove. Pero doon kay tita, nandoon po. Ayun nga, kaya nga tinatanong kita, baka gusto mong kausapin na doon kay tita niya para mawala na yung agam-agam sa'yo kung ayaw talagang sumagot ng matino nitong boyfriend mo. Ayan. Pero mas maganda nga dyan, kayo muna nitong boyfriend mo ang mag-usap. Ngayon, kapag ganyan at ganyan na makailang beses na particularly yung messages nung kanyang tita ang binubura niya, pero yung iba mga messages ay hindi naman, galing sa kaibigan, galing sa katrabaho. May trabaho na ba yung boyfriend mo? Sa iba mga kamag-anak, hindi niya naman binubura, talagang medyo hindi mawawala yung pagdududang yun. Kasi, alam mo, Patrice, all the more na mas pinatatagal mo ito, talagang yung agony, pinatatagal mo pa. You're just prolonging the agony. Sa wikang English nga, pinahihirapan mo pa yung sarili mo. Kapag ayaw niyan sumagot, ba't hindi ka na pumunta doon sa kabilang partido, makiusap na maayos, at gusto mo lang naman malaman. Pero ready ka ba kung sakasakali na merong kang malaman na hindi mo kayang tanggapin? Pwede naman po. No, mas mainam na na malaman mo na yung katotohanan kaysa naman patuloy ka pang nasasaktan. Alam ko magiging masakit 'yan kaya ka nga nagkakaganyan kasi mahal mo itong si Roland, na iintindihan natin 'yan. Pero wala walang ibang paraan kundi ang alamin mo mula kay Roland o doon sa tiyahin niya mismo kung ano nga ba talaga yung, kung meron ba na special na namamagitan sa kanilang dalawa. Meron lang suggestion itong si Gail Enriquez. Sabi niya, Patrice, subukan mo kaya na halikan si Roland in front of her tita. Kapag ka nagreaksyon ng alanganin, alam na this. Uy, pwede galing rin sa isang babae, maaari. Kapag ka kasi ang babae makikita mo magselos, totoo ba? Bea Rodriguez, ang babae makikita mo kung paano magseselos kahit nga crush lang, hinalikan. Ganyan. Rema, totoo, mapapareact. Merong mga ganyan, Gusto mo subukan yon kapag ka nagkita kayo, magkakaharap kayo, ganyan. Kikis ka lang o kaya magiging clingy ka. Ganyan ka ba sa boyfriend mo kapag magkasama kayo?
Hindi po, pero baka maging ganyan na po. Yan, why don't you try and be extra, alam mo na, extra sweet sa harap ng tiyahin niya. At tignan mo yung mga detalye nung kilos ng kanyang tiyahin. Kapag wala naman, normal lang at ganun pa rin, di naman nagbago, hindi na irita, hindi uminit ang ulo, hindi tumaas ang kilay, hindi tumaas ang BP. Yung iba kasi biglang sasamahin pa. Sige na, masama pakiramdam ko, papasok na ako. Ayun na yun. Hindi masama pakiramdam nung masama loob nun. O, ayan. O kaya naman, baka biglang ginaganong ka ng, di ba? Inilalayo ka na. Pwede yan, ha? Magandang suggestion yan, Gail Enriquez. Why don't you try that? O, ayaw nyo sumagot, ha? Ako gagawa ng paraan. Ano? Pwede? Pwede, kuya. Oo, pwede. O, sige. Pero kapag hindi talaga, isang magandang pag-uusap, kalmadong pag-uusap, para tanungin na ano ba talaga ang totoo sa inyong dalawang magtiyahin. At kung sakasakali na malaman mo ito, kung meron man talaga na namamagitan, alam mo, hindi masama na isumbong mo itong si Roland sa kanyang magulang mismo. Ha? O, doon, sino bang ka-close mo sa magulang nitong si Roland? Si mama niya po. O, yung mama niya. Kung sakasakalit, mauuwi kayo sa hiwalayan, i-ano mo na lang, pakonsuelo mo na lang sa kanila. Aalis na po ako, pero dapat nyo humalaman na may ganito hong ginagawa yung kapatid nyo at yung anak nyo mismo. O yun, kung sakali malaman mo yung totoo. Kasi, kumbaga hanggang sa huli, concerned ka pa rin sa kanilang pamilya. Opo. Yun, regalo mo na lang yun kung ayaw. Okay? Maraming salamat sa iyo. May iba ka pa bang gustong sabihin? Patrice, may panawagan ka ba para kay Roland? Para kay Roland, sana this time maging totoo na siya kahit sa sarili man lang niya. And yun po, para matuldukan lahat and matapos na yung mga tanong na walang sagot, magkaroon na ng sagot. Yan. At syempre, baka meron ka rin mensahe para kay tita. Kay tita, sana po mali ako. Sana mali yung naiisip ko. Sana mali yung nararamdaman ko. And kung sakali mang totoo, good luck po. Good luck. Pero ano ho yan? Incest yan. Incest yan. Bawal yan. Okay? Ayan. Maraming salamat sa iyong ibinahagi sa amin ngayon, Patrice.